Naiinis ang ating customer. Ang sabi niya, wala na daw siyang maisip na ibang design. Kasi ayaw niya daw ng bouquet. Ayaw niya daw ng may vase. Gusto niya kakaiba yung design. Kaya sabi ko, ilalagay kita dito. Oh, hindi! Ganun mga B. Unless pag na-buisit tayo, di ba? Alay ko talaga siya dyan. Charot lang. So, ito na nga mga B. Ako nga pala si Komi. At ito ang inyong sayang florista dito sa Saudi Arabia. Ito na nga mga B. Marami kaming mga gantong items. Parang imbudo-imbudo na yan. Kaya inisipan ko na lang na design. Kasi mga nakatamba. Para maging kakaiba yung design natin. O, di ba? So, linagyan ko na pala siya ng sponge. At kumuha na rin pala ako ng mga pinatuyo ko na tangkay ng rosas. Tapos binungkus ko siya. Gagawing walis. Charot lang. Gagawin natin dyan mga B ay siya yung magiging stick natin. So puputulin muna natin. Pero I think medyo mahaba. Kaya medyo iklian pa natin. Gusto kasi ni madam yung very classic lang. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Kaya kumuha ulit ako ng sponge. Magtatalop tayo ng santol. Bakit ko nasabi yon? Kasi ganun yung procedure paggawa ng bilog na floral sponge. O tinan mo, para nagtatalop ako dyan. Nangangasim na tuloy ako. Nakakamiss kumain ng santol. Anyways mga B, bibilugin lang natin na magandang maganda yan. O tatanggalin lang natin yung mga edges niya at kikinising lang natin. Kasi pwit mo may racket. Ay, bakit nasabi mo yun? Ay, naku. So, pag natapos mo na yan mga B, kukunin na natin silang dalawa. Tapos, itutusok natin, improvise na stick sa bilog na ginawa natin. Tapos, isisecure natin siya ng scotch tape para hindi malaglag at hindi ma-fall yung crush mo sa iba. Hala. Move on ka na agad. So, ipapaka-secure natin para hindi matanggal yung bilog na yan. At syempre, last but not the least, ay itutuhog na natin siya doon sa sponge. O, diba? Nakapag-improvise na naman tayo. At for sure, kagandahan si madam sa kakaibang design ating gagawin. So, namili na pala si madam ng kulay. Ang napili pala ni madam ay mga baby rose na kulay peach. Cream. Basta B. Magandang gamitin kasi itong mga baby roses mga B. Kasi maliliit siya. So, ibibilog lang natin dyan sa bilog na yan. Kasi sanay ka naman na binibilog-bilog ng jowa mo. Ay, ano ba? May ads? Paano ba yan skip? Siyempre, lagyan din natin sa ilalim para mag-complement doon sa arrangement na gagawin natin. Ang tawag pala dyan ay topiary. Knowledge is power! At dahil wala tayong mga leather fern, at ayokong gumamit ng masinjana, sabi nyo, pampatay na naman. Gumamit ako ng mga ahon mismo ng baby roses. At syempre, naglagay na rin ako ng mga eucalyptus, di ba? O, ang ganda na niya. Dahil mahal na mahal mo ang baby mo. Sana all. Ay gagamit tayo ng mga baby Chris. In super tiny na baby Chris. So, imemekos-mekos lang natin siya para mas maging maganda at kumalat-kalat yung design. Dahan-dahan lang mga B kasi medyo marupok yung baby este. Medyo marupok yung mga baby Chris. Agad na babalik. Kaya dapat be gentle lang. Hinard mo. Maghawak sa baby mo. Naiwanan ka na niya. Ay naku, nag-overthink na naman. Siyempre, lagyan na rin natin ang gypsy pilya. Kasi yun ang gusto ng customer eh. So, ano pa ba magagawa natin mga B? Tapos sabi ko, madam, maglagay tayo ng paru-paro. Tapos sumayaw tayo ng paru-paro G. Charat lang. O, diba? Ang ganda. Perfect na perfect yung design. Siyempre, spray na rin natin ng tubig para mas maging fresh at mas maging maganda. Kasing fresh mo. Pero pinagpalit ka pa rin. Alam, malala talaga. So, yun na nga mga B. Tapos ang ating arrangement. Nagandahan talaga ang ating customer. Kayo ba mga B? Nagandahan din ba kayo? Comment down below. Siyempre, mag-follow na rin. I-share ang video na ito. Kasi mamimigay ako ng blessings sa katapusan. Oh my God! Wala ka. O, paano ba yan mga B? Always lang natin tatandaan. Be happy, creative, be fantastic, be mekos-mekos, be mindful. Komi!